Ako yun. Pati ba yung katabi mo ngayon, sabi mo, good morning. Yan, good morning. Pakikat yun ha. Nakalimutan ko yung salamin sa ulo ko ha. Anyway, sabi mo nga sa kasama mo, ilang araw na lang, sabi mo nga sa kanya, ilang araw na lang, ay Valentine's na. Ayan. Sino dito merong date sa Valentine's? Sa Valentine's, taas kamay. Wow, siyempre mag-asawa, dapat meron kayong date. Ano? Sino dito nag-expect ng bulaklak? Sabi naman, may nagbulong sa akin, Pastor, pera na lang. Okay, pera na lang. Anyway, nakakatuwa kasi nakaraan, nagkaroon kami ng date ni Ate Joanne nyo. Pag-pray niyo po siya ngayon, nagkaroon ng vertigo. Okay, so sana maagapan yung kanyang sakit. Rarely niya lang na yung vertigo. So, nung Friday, nag-advance date kami. Nakakatuwa sa Okada. Ako, inaano ko to sa La Piesa. Mga kapatid, mahal doon, oo. Pero, is God good? All the time, God is good. May ginawa ang Diyos para ma-enjoy natin daw yung mga fine dining. Alam nyo ano? Ginawa niya yung apps na Itigo. Makakuha ka ng 50% discount. Ayun! Wala bang palakpak dyan? Ayan, instead of magbayad kayo ng mahal, 50%, magkano yan, pagka is 500 pesos, 200. Habang pwede mo din yan, okay? Dapat sa Itigo meron akong fee kasi ini-endorse. Continuation ng ating series na Landmines. Actually, itong book na to is gawa ni Charles Stanley. Na-series na ng C-Tray ito way back 2,000 years ago, okay? At inulot natin dahil napakaganda dahil madalas mga Kristiyano, hindi na mamalayan na tayo pala ay nakakaapak na ng mga landmines. Okay? Na hindi tayo aware. Kaya nga, ang dami mga Kristiyano ngayon sa mundong ito is mga patulog-tulog. Okay? Marami mga Kristiyano ngayon, ang dami mga families na sira, ang dami mga Kristiyano hindi nag-grow kasi nga, unaware sila na ginawa ni Satan na patibong sa kanilang yung path nila, kumbaga. Now, church, our topic for today is all about fear. Landmine of fear. Now, tingin kayo sa akin ha. Look at me. Napakaganda na ito. Si Satan, yung devil, alam nyo ba hindi siya nagmamadali sirain ka? Do you agree? At minsan, madalas, nagkakaroon siya ng pleasure na ini-enjoy mo yung patibong na ibinigay niya sa'yo. Okay? Hindi siya nagmamadali. At balang araw, okay? Balang araw at inihintay ngayon na magkakaroon ka na tinatawag na self-destruct. Okay? Na kumbaga, doon siya mag-overjoy pag nasira niya ang buhay ng bawat isa. Okay ba yan? And yung landmine of fear, itong topic nating fear na madalas hindi natin pinapansin or ini-ignore natin na ito pala ay kasalanan. Kasi nga, alam niyo po ba, kasi ang madalas natin tinitingnan, yung kasalanan is about immorality, adultery, stealing, pero yung fear ay naku mga kapatid, lahat tayo ay nakaka-experience niyan at hindi natin to ina-acknowledge. Nagkaintindihan ba tayo? Now, ang kagandahan ng sinasabi ng Bible, ang salita ng Panginoon, sabi niya, huwag kang matakot. Gusto ko yung kanta kanina. Be still and know that I am God. Now, my question to you today, sino dito natataranta sa future nila? Taas ang kamay. Yes, dalawa lang kami ni Emerson, okay? Sino dito, sino dito, yung bang, wala namang politics, pero napagulo ng Pilipinas, taas. Yung bang worry ka, may fear ako na magkagulo, mga ganon. So, dapat daw tayo mag-be still and know that He is God. And most of the time, now look at me, church, kapatid, marami sa atin nag-ooperate out of fear. Yes? Do you agree? Minsan nagtatrabaho ka, nagbi-business tayo because meron kang tinatawag na fear. Lalo na sa future. That's why if you read in
chapter 41, verse 10 to 3, gusto ko sana i-meditate nyo to. Sabi ng Diyos sa kanya, I'm with you, do not be dismayed, for I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. All who rage against you will surely be ashamed and disgraced. Those who oppose you will be as nothing and perish though. Church, you will not find them. Those who wage war be as nothing at all. For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Now, church, sabi doon, who takes hold of your right hand. Sino dito mahilig mag-trekking? Umakyat ng bundok. Okay, si Leslie. Yung mga kasama natin ibang couples kayo, nasa bundok. Okay, namumundok. So, sabi ni Pastor James, kailangan daw nila magpahinga. Yes. Yes. Pero ako, hindi kita yung kapahingahan ng pag-akyat. Alam mo yun? Hindi ko yung makita. Pero yung iba, nag-i-enjoy sa trekking, sa hiking. Pero ako bilang isang pastor, hindi ko malubos maintindihan. Aakyat ka ng pakarami. One time, pumunta kami ng Davao, nagkaroon kami ng event sa Eden Garden doon. Anyway, meron doon trekking. Sinubukan ko. Dumaan kami sa bundok, sa mga puno, pero alam mo yun, sa loob ng garden. Yung bang time na nadudulas na ako, tuwing hahawak ako ng puno, ang daming langgam, ang lalaki. Sabi ko, paano kayo nag-i-enjoy itong mga hikers na to? Ano? And then one time, muntik-muntik na ako madulas at mauntog sa bato. Alam mo, meron taong humawak sa akin na si Alex. At alam mo itong tao ito, mahilig umakyat to eh. Isang kamay, nahawakan niya yung kamay, save niya ako. Now, church, minsan madalas, kailangan natin ng mga taong mag-guide sa atin. Kailangan natin yung guide ng Diyos sa buhay din natin. Nagkaintindihan ba tayo? Sabi doon, I will take hold of your right hand. And most of the time, mali yung hinahawakan nating kamay. Okay ba yun? Sabi na Pastor John, what if ang Diyos ang bumitaw? Ang tanong ko nga, gaano ba kalakas ang Diyos para mabitawang ka? Maybe, bibitaw. Pero ang Diyos hindi bumibitaw sa bawat isa. That's why my question to you is, bakit ba tayo natatakot? Ano ba yung kinakatakutan natin? Okay ba yun? Now, meron tatlong, wag niyo kong imamasamain, meron tatlong klase ng fear. Nasa inyo yung notes. Number 1, sabi doon, defensive fear, ito yung maganda, positive, that God has given you, all of us. Ito yung defensive fear. For example, merong ahas. Tutuklawin ka. Di ba magkakaroon ng natakot? Ito yung magde-defense sa'yo. Balik. Yan. Katuwa kasi, lahat tayo, kung mapapansin lahat wireless, sigurado nagkakaroon ng interference yung bawat signal. Anyway, sabi doon, defensive fear that has given you all of us. Ito yung mga bagay na pwedeng mag-save sa'yo. And also, yung second fear, God, that we often see reverence in the scriptures. Meaning, ito yung mga holy fear. Yung bang out of respect, out and honoring. Para yan sa Panginoon. Yung fear of the Lord is the beginning of wisdom. Meaning you have to honor God. Hindi yung takot na takot ka, kundi yung fear dyan is yung holy fear. Okay? And then lastly, there is a negative, enslaving kind of fear now which is pag-uusapan natin ngayon. Okay ba yun? Now, tingin sa akin. Ano kaya ang kinakatakutan mo ngayon? Ito yung mga basic fears. Paki-check ha. And gusto ko sa inyong notes, if you have
Your sulat mo, ano yung basic kinds of fear? Number 1, takot magutom o maghirap. Fear. Kaya marami sa atin, di ba, overtime ng overtime. Di ba, trabaho ng trabaho hanggang sa magkasakit kasi ayaw niyang magutom. Okay? Ayaw niyang mawalan o maghirap. Okay ba yan? Noong 2020, balik ko ito sa 2020, sino dito natakot na wala ka ng kakainin? Ako lang. Tsaka si Melvin. Di kayo takot wala kayong kakainin? Okay? Takot na wala ka ng pambayad sa bahay mo, matutulog ka sa labas. Ba? Ako lang din. Umbira, madami kayong pera, ha? Okay? Pangalawa, death. Sino dito takot mamatay? Taas kamay. Takot mamatay. Dalawa lang kami ni Michael, tsaka si Loris, okay? Sino handa nang mamatay? Sige nga. Kung di kayo takot, handa ka na. Okay? Actually, minsan, pag may nakita ako mga disgrasya or sa pagtulog ko sa mga pag-idle ka minsan, paano ka kaya mamatay, no? Ang pray ko, Lord, sana pag ako namatay, iba natutulog ka na parang The Notebook. Okay? And then, Lord, ayaw ko nang, baka pag namatay ako, mararamdaman ko yung pain. Ako, hirap niyan. And also, after ng death, saan ka pupunta? And also, sickness. Ayaw magkasakit. Old age. Yan. Sino takot tumanda? Lahat, actually. Minsan nga, nasa in denial ka pa sa edad mo eh. Tama? Ilang taon ka na? Nasa 30 plus. Secret. Ganon. Ayaw mo aminin yung reality. Tama ba? Okay? And also, criticism. Sino dito takot ma-criticize? Mabash. Okay? May mga masabing ibang tao about you. That's why ikaw ay nagko-compromise. Okay? Instead na tumayo ka sa tama, dahil ayaw mo ma-criticize, nakikisang-ayaw ka na rin kahit na hindi mo conviction. Nagkaintindihan tayo? Marami ngayon sa panahon na yan. Okay? Bato-bato sa langit, tamaan, and wag magagalit. And also, lastly, ito yung basic fears, loss of a loved ones. Ito yung madalas, marami sa atin takot, mawalan ng mahal sa buhay. Yes? Sige nga, tanong ko dito, sino dito takot mawalan ng mahal sa buhay? Taas ang kamay. Actually, lahat tayo. Tingin taas, huwag yung ibaba. Tingin mo yung katabi mo. Tingin mo yung nasa likod mo. Di ba? Lahat tayo, makibaba, masakit mawalan ng asawa. Takot ako dyan. Mawalan ng anak. Ako, takot din ako dyan. Magulang. At yung mga taong close sa'yo. Meron na ba kayong mga taong close na bilang nawala? Siyempre, lahat bigla. Wala na nagpapaalam, uy, bukas wala na ako. Walang ganun. Okay? Lahat instant, lahat biglaan. At madalas, dyan tayo nakikripol. Kaya minsan maraming tao nagiging overprotective. Yes? Okay? Masyadong takot sa mangyayari for them. Na nakakalimutan natin, hindi tayo Diyos. Okay ba yun? Ito yung mga kinds of fears na minsan nagiging crippled sa atin. And also that is why, if you read in Joshua 1:6-9, sinabi ulit doon, sabi doon, be strong and courageous. Be strong and courageous. That's why sinabi ni Jesus Christ, in this world, yan ay pangako, siguradong darating, you will have what? Troubles. Sigurado yan. Kahit na sabihin mo, napaka-righteous mo, napakagaling mo, napaka-holy mo, sigurado yung troubles darating at darating doon. That's why sinabi ng Diyos kay Joshua, be strong and courageous. Sinabi ni Jesus Christ sa Old Testament, but don't worry, sabi niya. Na-overcome ko yung mundo. Pag na-overcome ko yung mundo, ma-overcome mo din kasama ako. Nakikita niyo ba ako? Are you with me? Okay? Sabi doon, be strong for one who will lead these people to possess all the land I swore to their ancestors I would give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Now, church, look at me. Alam niyo bakit natakot minsan si Joshua at binigyan ng encouragement ng Diyos is mag-lead ng napakaraming tao, yung buong Israel, okay, sa Panginoon bilang leader nila.
At madalas, tingin sa akin, marami sa atin takot mag-lead, okay, gawin yung mga bagay na pinapagawa sa kanila ng Panginoon. Why? Because, now look at me, na-activate yung tinatawag na fear sa buhay natin. Pag nag-activate yung fear, now church, tingin sa akin, papasok yung tinatawag na doubts. Agree? Pero, pag dina-activate mo yung fear sa buhay mo, ma-activate naman yung faith. Are we clear? Grabe, no? Be strong and courageous. Why? Because ang daming problema ang darating. Ang daming mga kaaway mag-u-oppose sa plano ng Diyos sa buhay natin. At hindi lang yan, si Satan laging may nihanda ahead of you para lang tayo ay mahulog sa kanyang patibong. That's why sinabi ulit doon, sabi ng Joshua 1:6-9, do not deviate from them, meaning yung instructions, turning either to the right or to the left. Then you will be successful in everything you do. Now, tingin sa akin, church, tingin. Ang problema, karamihan sa atin, hindi minemeditate yung salita ng Panginoon. Magkaiba yung reading sa doing. Are we clear? Yes, you are reading. Of course. Lahat tayo nagbabasa. Lahat tayo merong tinatawag na devotions. Pero magkaiba yung ina-apply mo na, yung ginagawa mo na, yung piniput mo na into action yung mga bagay na narinig mo sa Panginoon. Okay ba yan? Are we clear? And then church, tingin sa akin, the reason why nagiging successful tayo, sabi doon, then you will be successful in everything you do. Hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil saan? Sa character at attributes ng Diyos sa niya. Okay ba yun? Hindi dahil sa atin, kundi dahil the more na tayo ay nakakapit sa Kanya, church, the more ikaw ay nagbubunga. Malinaw? Malinaw? Are we clear? Yung bang may tinatawag ng fulfillment, enjoy. Okay? Na-enjoy mo ba? Okay? And then sabi ni doon, verse 8, study this book of instructions continually. Now, church, meditate on it day and night. So you will be sure, church, ito yung reason, so you will be sure to obey everything written in it. You have to meditate. Yung kalabaw. Pinag-aralan mo yung kalabaw. Ang kalabaw, nguya ng nguya maghapon na, may nakita ba yung kalabaw na hindi nguya? Di ba maya-maya may ningunguya? Kahit wala namang dabo, ngayon may ningunguya. Grabe yan, no? Kasi nga, yung kalabaw daw, according sa napag-aralan ko, kakain siya ng damo, lululokin niya at babalik niya ulit. Grabe yung ngasapin niya ulit. Kaya kung mapapansin yung katabi niyo, kung baka gumungaya yan, na walang pagkain, baka okay? You mean ang meditate. Meaning you have to meditate, you have to remember, you have to memorize. And yung bang laging pumapasok sa isip, no, tingin sa akin ha, no, tingin sa akin, look at me. Ano ang minemeditate mo ngayon? Ano yung binasa mo kagabi o kanina about God's Word? Ano yung tumatak sa isip mo? Kung wala, that's why yung fear nandyan, yung doubts nandyan. Okay? Kasi kung ano yung meditate mo, now church, tingin sa akin na, yun din ang magmamanifest sa'yo. Malinaw? Kasi kung ano yung nasa isip mo, yan ang magkukontrol ng attitude mo, magkukontrol ng alin? Ng karakter mo. Okay ba yan? That's why marami sa atin ay nako, church, malayo pa lang, busangot na yung mukha. Di ba? Lahat kayo biglang umiti ngayon. Di ba? Kasi nga malinis sa kanyang isipan. Instead na maging blessing sa iba, gusto niya siya yung i-blessed. Are we clear? Alam mo ba bakit tayo nandito sa mundong ito? Hindi lang para yumaman, mag-enjoy, kundi dapat ma-mold yung karakter natin upang tayo ay tularan ng iba because meron tayong Diyos na buhay at nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Amen?
Alam mo, kahit na may problema, gusto ko yung kanina, kahit nandun ako sa oceans, kaya ko pa rin lumipad because kasama ang Panginoon at kaya ko pa rin ngumiti at maging blessing sa iba. Now, please look at the person beside you. Ngitian mo naman. Smile. Ayan. Di ba? Remember who you are in Christ. Okay? And then sabi din doon, next verse, next slide, only then you will prosper. Now, church, gusto ko to, only then. Only then. No, you will prosper and succeed in all you do. Now, church, sabi doon, pakibasa, sabay-sabay, this is, now, tingin sa akin, yan ba'y options? Yan ba'y suggestions? Yan ay utos. Now, kaibigan, pag hindi ka naging strong and courageous, pag yung fear ang sumasakop sa'yo, meaning nagkakasala ka na. Tingin? Malinaw? Clear? Kung ikaw ay masyado ng punong-puno ng anxiety, depressed, meaning nagkakasala ka na. Na-overwhelm ka na ng fear and doubt mo sa buhay. That's why sabi doon, be strong and courageous. Now, pag binasa mo yung verse 7, verse 8, only then. And most of us gusto agad ng success. Yes? Gusto agad ng tagumpay sa buhay. Gusto agad gawin yung mga bagay na gusto nila. Pero pag wala ang Diyos sa buhay nila, mga kapatid, makukuha mo man pansamantala yung gusto mo, pero balang araw mawawala din yan sa'yo. At hindi ka maging kontento sa mga bagay na meron ka. Sabi doon, only then. Only then. Meaning, you have to do yung mga bagay na inihanda ng Diyos sa atin. Nung ikaw ay naligtas, nakilala ka ng Panginoon, meron nang inihanda sa'yo yung good works. Ang good works, ibig sabihin niya, hindi ka lang gumawa ng mabuti, kundi gawin mo because gusto mo magbigay ng glory sa Panginoon. Yung good works, yung discipleship, yung accountability, handling small groups, yung witnessing, yung sharing the gospel, yan ay part ng good works. Clear? Kung hindi mo yung ginagawa, kapatid, talungin mo sarili mo, na-experience ko ba talaga yung pag-ibig ng Panginoon? Alam mo, tinanong ko, nakaraan, sino ba yung tinanong ko? Kagabi pala kila Justin, nagkaroon kami ng marriage counseling. Kila Sheena. Sabi ko, Justin, Sheena, may question ako sa inyo. Bago tayo mag-uwian. Bago tayo mag-cheat day. Grabe, naubos ko yung ramen ball. Bawal sa akin yun, pero naubos ko. Anyway, sabi ko sa kanya, Justin, Sheena, anong klaseng pamilya, okay, ang ma-imprint mo sa mata at puso ng mga taong nasa paligid mo? Nakuha niyo ako? Nag-gets yung tanong? Anong klaseng pamilya ikaw at Sheena na maipapakita nyo sa iba? Kung kayo ba ay magiging source ng kanilang strength, kung ang family nyo ba ay magiging source ng kanilang inspiration, o ang pamilya nyo ay magiging source ng ikadadapa ng iba, or ikadududa ng iba. Nakukuha nyo ba ako? Only then, you will be, sabi doon, you prosper and succeed in all you do. Now, church, paki-encircle yung do. Because hindi natin magawa yung mga bagay na dapat natin gawin is because of fear na hindi natin ina-acknowledge sa buhay natin. And sabi doon, this is my command, be strong and courageous, do not be afraid or discouraged. Now, please look at the neighbor mo ngayon. Sabi mo, do not be afraid. Sabi mo, tell them, do not be afraid. With kasamang daliri, okay? Huwag kang matakot. And of course, or discourage. Oh, church, maybe, yung katabi mo ngayon ay discouraged ngayon. Pwede mo siya tapikin sa balikat mo? Balikat niya? Sabi mo, be strong and courageous. Ang buhay, now church,
ay hindi lang natatapos sa isang problema. Yes? Ang buhay hindi lang natatapos sa dalawang problema. Ang buhay sana matatapos kay Kristo. Amen? Grabe, ano? Be strong, do not be afraid or discouraged, for the Lord God is with you. Ang galing. Pwede ba natin encourage sa sarili natin? Sabi mo nga, for my God is with me wherever I go. Laksan nyo naman with the convincing, encourage sa sarili mo, ganun mo puso mo. Sabi mo, sabi doon, nakalimutan ko tuloy. The Lord my God, sabi mo nga, personalized. The Lord my God is with me wherever you go. Nagkaroon kami ng accountability nila Ate Joanne nyo nung Friday at saka si Michael. Sabi niya, PJ, alam mo ba, isang bagay lang yung nag-retain sa utak ko, yung WWJD. Alam niyo ba yon? Nauso yun sa bracelets, damit. Alam mo yung WWJD? What would Jesus do? Ano kaya gagawin ng Diyos or isipin niya o nararamdaman niya sa mga bagay na hindi natin, nagdi-disobey tayo sa Kanya? What would Jesus do? Now, the nature of fear. Number one, the nature of fear. It divides your mind. Do you agree? Diba minsan hindi ka makapag-isip ng tama, ang dami mong iniisip, hati yung utak mo, hindi ka makapag-focus. Even now, nakatingin ka sa akin because of fear, and merong kahati dyan sa isipan mo, at may mga bagay kang naiisip. Do you agree? At hindi mo maibigay yung full attention mo, yung full love mo, yung lahat ng full. Okay? Kasi nga, hati. May nakita bang tao, kausap mo pero di mo siya kausap? Naranasan niyo ba yan? Di ba nakakainis? Yes or no? Yung kausap mo siya, nakatingin yung isang mata, yung isa hindi. Alam mo yun? Ito, chameleon, ano? Parang pag gano'n ka ng Korean drama, nanonood ka pero hindi ka nakatingin dun sa mga karakter kasi bising-busy ka kakabasa dun sa mga subtitle. Okay? Ang bilis ano nangyari. Di ba? I mean, ganun tayo, hati. Di ba? Hati yung utak natin, isipan natin. Okay, pag meron kang fear, no, kapatid, church, ganyan ang magiging itsura natin. Kaya maraming depressed, maraming stress because, now look at me, hindi nila kayang i-focus yung pangako ng Diyos sa buhay nila. Maliwanag? Because yung doubts, kinikripple niya yung faith. Malinaw ba yun? Are we clear? Okay? Not only that, it divides your mind, and fear is what? Tormenting. Yung bang hindi ka maka-move on, yung bang hindi ka makagalaw because alam mo, takot kang magkamali, takot kang, alam mo yun, merong mga bagay na na-experience ka from the past na hindi ka makapag-move forward. Naranasan niyo ba yan? Takot kang sumubok? At yung past mo, hinahunt ka. Gusto ko sinabi ni Melvin, yung fail. Alam ba yung fail? First attempt in learning. If you fail today, meaning hindi ikaw ang failure. Nagigits niyo ako? Failure is an event, hindi yung person. And then church, hindi ko alam, ano yung to-torment sa'yo ngayon? Anong klaseng fear? Kaya nga ganyan tayo. Ganyan yung character natin. Ganyan yung itsura natin. Ganito yung buhay natin. Because merong nagto-torment na fear sa'yo. Pangalawa, fear is an obstacle. Now church, pakibasa to. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. In your, spiritual growth. Ang baba daw ng fear natin, ng faith natin, tayo ay driven ng ating fear. Obstacle yan ng spiritual growth. Fear of criticism, fear of lahat ng mga bagay. That's why now, church, tingin sa akin, ang daming Kristiyano, sad to say, hindi nag-grow. Because meron yung bang fear
sa buhay nila. One of the reason why Christian don't grow because of their fear. Na until now, sorry to tell you this, okay, wala silang nagiging accountable sa buhay nila. Clear? 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 Isang tao lang yun, yes. Tingin mo yung katabi mo ngayon. Sabi mo nga, it's time for us to grow. Sabi mo nga, alam mo, church, tingin sa akin. Sabi ng Diyos, abide in me, and I will abide in you. Now, church, look at me. Pag ikaw ay nakakonect sa branch, na which is Jesus Christ, siguradong magkakaroon ka ng bunga. Hindi ma-advance. Now, church, listen to this. Ang kingdom ng Panginoon, kung tayo mismo ay hindi naka-abide sa Kanya. Kahit na gawa ka ng gawa for the ministries, gawa ka ng gawa kung hindi ka naka-abide sa Kanya, hindi ko mo sinabing sayang ginawa mo, pero magiging dahon lang yan, hindi bunga. Tama? Papasok yung reklamo, papasok yung pagod ka na, ayaw mo na, nangihina ka na. Okay? Yung bang puro negative na rin nakikita mo sa paligid mo. Yung bang nagkakaroon ka na tawag na wall na hindi mo namamalayan sa ibang tao, especially sa mga kapwa mo Kristiyano. Hindi nilalagay mo ng ceiling yung sarili mo ngayon sa pag-grow. Because yung fear, hindi lang yung nagkaanak-anak na mismo. Yung fear, di nyo ba alam, minsan nagkakanak kayo ng pain o ng hurts? Nagets nyo ako? Hindi nyo ba alam yung fear? Minsan nagkakaanak yan ng mga taong hindi ka na nagtitiwala, yung trust mo sa iba nasisira na. Yung fear, nagkakaroon nanganganak yan ng pati yung relationship mo sa asawa mo, sa anak mo, at sa mga sino mang nasa paligid mo. Yan ang gusto ni Satan. Dahan-dahan kang sisirain. At willing, alam mo yung bang, halimbawa, yung si Rizal, ako si devil, tignan ako si Rizal, sige lang, enjoy mo lang yung pleasure na binibigay ko sa'yo. Gawin mo lang yan. Okay? At balang araw, hihintayin ko si Rizal na sumabog. Kasi once na sumabog siya, damay pati si Gerald, damay pati si Rhythm, damay pati yung mga taong nasa ilalim nila, yung mga accountability, damay lahat. Pag na-self-destruct ka, sumabog ka, ay nako, kapatid, ang hirap na ulit magbuo. Tama? Pero kagandahan sa Panginoon, pag once nakaapak sa landmine, okay? Once nakaapak ka sa landmine, sabi mo lang, Lord, help me. Katulad ng pinakita ni Pastor Biboy Lacaran ng movie, may pinapadala ang Diyos na tao na akala niya imagination. Tanggalin mo yung paa mo. Tanggalin mo yung naapakan mo. Alam mo, pag pinadala mo yung movie na yun, ako panoorin nyo, yung landmine, okay lang ba maging spoiler? Okay? Panoorin yung movie na napakaganda. Ang buong story, kapatid ang buong story, umikot lang doon sa landmine. Umikot lang doon sa naapakan niya. And because of fear, hindi siya makakilos. Kasi nga, nakita niya mismo, sa harap niya sumabog yung kasama niyang sundalo. Wasak, warak, patila. Ano mo nakakatakot yun? Kaya nung may naapakan siya, hindi na siya makakilos because of fear. And then minsan, madalas, sinasabi niya, Lord, help me. Di ba yun ang prayer natin? Na Lord, tanggalin mo ako dito sa mundo kong napakagulo. Pero pag ang Diyos nagpapadala ng tao sa inyo, ayaw nating makinig. And most of the time, tayo pa ay na-offend. Yes. Ay, parang tahimik. Yes or no? Namin sabi na, Lord, help me. Pero meron ng help. Panoorin yung movie, okay? Baka mga ma-spoiler ako. Okay lang? Gusto sabihin ko? Ako, napaganda. Totoo, promise. And then, may mga tao siyang inaasahan na nga kung pupunta sa kanya na hindi naman nagpakita. Di ba? Ang pakikinggan niya lang yung boses ng Panginoon. That's why, if you read in Isaiah 41:10, now church, pakilakas ulit, don't be afraid. Pakilakas na nga with convictions, 1, 2, 3, go. Don't, laksan nyo naman, don't, yan. For I am with you,
Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you with my victorious right hand. At the same time, if you read in Philippians 4:19, ako, kabisado niyo ito lahat, okay? That's why sabi doon, at the same God, sabi ni Paul, who takes care of me, will supply, all your needs. Now, tingin niyo sa akin, church, bakit ba tayo masyadong worry sa future? Na sinabi ni Paul, yung same God na nag-take care sa akin for how many years, yung same Diyos na nag-provide ng lahat, yun din ang gagawin niya sa'yo. Now church, tingin sa akin, bakit tayo masyadong worried sa future natin, sa mga kinakain natin? Bakit ka ba nagtatrabaho? Bakit ka ba nag-OT? Bakit mo ba pinagpapalit yung time mo with the Lord doon sa mga bagay na pansamantala, yung mga temporary things? Dahil sinabi mismo ni Jesus Christ, do not, worry. What you eat, what you drink, what you wear, yung shelter mo, lahat yan ay provided na. Bakit ba, sabi mo katabi, bakit ba ang tigas ng ulo mo? Bakit ba ang baba ng faith mo? Bakit ba masyado kang worry sa lahat? Tama? Iyan ay pangako ng Panginoon. Sabi niya, seek ye first. If you read Matthew 6:33, you have to seek God first. Magtrabaho ka, hindi para sa need mo, kundi para sa Kanya. Now, church, remind your neighbor, hindi ka Diyos, sabihin mo. Sabihin mo sa naman. Ayaw. Kasi asawa yung katabi nila. Baka mabutuan daw sila. Sabihin mo, hindi ka Diyos para mag-provide. Tama, ang Diyos lang ang pwedeng mag-provide. Gawin mo lang yung part mo sa Kanya. Yes? Amen? Nandito tayo para magbigay ng glory sa Panginoon. Gusto ko to, can we read this together again? In Philippians 4:19. Mas malakas ha. At the same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches which have been given to Christ Jesus. Now church, gusto ko sinabi nito, gawin itong status. Now church, sa next slide, pakibasa, sabay-sabay. Fear, simply does not fit who you are as a child of God. You were not called to a life of fear, but of victory. Sabi mo nga, victory. Remember who you are. Now, church, look at me. Yung identity mo, kaya ka nagkaroon ng takot, ng fear, o ng mga doubt sa buhay mo, because mali na yung identity mo. Clear? Mali na yung pagkakilala mo kung sino ka sa Panginoon at kung sino yung Diyos sa buhay mo. Okay ba yan? Gawin yung status yan. Fear simply does not fit who you are as a child of God. You were not called to a life of fear, but of victory. If you read in 2 Timothy 1:7, for God has not given us a spirit of fear and timidity, okay? But of power, love, and self-discipline. Pangalawa, source of fear, they often cripples the life of the Christian life. First, number one, saan ba galing ang fear? Number one, sin. Kasalanan. You are disobeying God. Yan ay number one. Kaya nagkakaroon ng fear is because takot ka sa consequence. Dahil meron kang kasalanan na ginawa. Ang number one nating kasalanan ay disobedience. Ano yung disobedience? To trust the Lord. Tama? Disobedience. Yung mga bagay na ibinigay sa'yo, pinagkatiwala sa na hindi mo ginawa. Yan ay sin. Or kaya, maybe meron kang kasinungalingan, meron kang ginawang kalokohan, na takot ka saan? Sa consequence. Ng pangalawa, not only that, fear grows out of things that we have been taught. Naku, tinuro ng parents. Sino mga parents sa kamay? Wag na wag niyong gawing panakot yung sa mga anak ninyo na balang araw, lalaki silang may takot lalo. For example, ako, alam niyo ba, before, ayaw ko ng horror movies. Takot ako sa mga dilim. Okay? Kasi alam mo yung papa ko before, tinakot ako, nagkaroon ng trauma na zombie.
Yung movie na, ay ko lang matanda, Return of the Living Dead. Grabe, hinabol niya ako. Tumatakbo ako sa kalsada around 11 midnight. Mag-isa, sa probinsya yun eh. Sakita ko yung papa ko, takbo ng takbo at the age at about 5 years old. Tumakbo hanggang sulog ng bahay, sulog ng cabinet, and then brain, mga ganun. Hanggang ngayon, nagkakaroon ng trauma. Okay? So wag ka, mga parents, wag niyong truan. For example, manda ka, si Lord, manda. Ano yun? Ginagawa yung panakot ang Panginoon minsan. Nako. Or kaya, now church, tayo sa akin, yung sinasabi niyo minsan, humanda ka sa pag-uwi. Guilty din ako doon. Papaluin kita. Nagigits niyo ako? Minsan yung fear, because kinagisnan natin. Okay? Meron ba, tanong ko sa inyo, meron ba kayong fear na hanggang ngayon, naalala mo yung sinabi ng magulang sa'yo? Yung takot? Instead na ma-build mo yung respect and honoring, fear ay na-impose natin sa mga anak natin. Clear? Okay? And also that, fear often develops out of our imaginations. Guilty, din ako dyan. Minsan, naranasan nyo ba yun nang upo ka lang, suminom ka ng kape, at dahil sa imaginations mo, ang daming gumagala sa utak mo na minsan, ano kaya mangyayari sa anak ko in the future? Paano kaya sila pag wala na ako? Di ba? Ano kaya kakainin naman pag nawalan ako ng trabaho? Nakukuha nyo, ano kaya gagawin ko pag nagkasakit ako? Wala ako, ang meron ako, St. Peter. At least meron ako. Di ba, James? Ang insurance ko ay St. Peter. Pag matay ako, may kabaong ganda ko, at least i-aircon. Di ba? Centralize yung aircon ng kabaong. Anyway, yung mga imagination natin na hindi, now church, natatakot tayo sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Agree? Okay? Not only that, fear comes out of ignorance. Meaning, yung bang wala kang alam sa pangako ng Panginoon, na minsan akala mo, pag may ginawa mo to, hindi ka na, alam mo yun, pag hindi ka nagtrabaho, hindi ka nagsipag, walang blessing. Yan ay ignorance. Okay? Yung bang magpapakamatay ka sa lahat ng gagawin mo kasi nga gusto mo gawin yung mga bagay na gusto mong abutin because yung dreams, gusto ko sinabi nung unsung hero, you can dreams, yes, but don't make your dreams your master. Clear? Ay nako mga kapatid, okay magtrabaho, okay abutin yung pangarap, pero wag mo hayaan yung pangarap mo ang mag-control at mag-dictate ng mindset mo at ng fear doubts sa buhay mo. Yes? Yes? Clear? Galing, di ba? Comes out of ignorance. Now, church, sabi ko ito sinasabi at sasabihin ko lagi sa inyo, ang pangako na pinanghahawakan ko sa Panginoon is hulaan nyo, kung kabisado niya, Psalm 37, hindi, 25. Psalm 37:25. Because hindi na ako takot anong mangyari sa akin because ito yung pangako ng Panginoon. Ayaw ko maging ignorante sa pangako niya. Sabi ni David, once I was young, and now I am old. I've never seen the righteous forsaken, nor their children begging for bread. Yan ay pangako ng Panginoon. Kung paano siya kumilos sa buhay ko, ganun din ang pagkilos niya sa future ng mga anak ko. Amen? Church, wag mong hayaan yung fear magkikripol sa pananampalataya mo. And also, fear develops from poor self-image. Yung bang ganito lang ako eh. Ito lang yung natapos ko. Ito lang yung na-achieve ko. Ito lang yung nagawa ko. Kawawa naman ako. Poor self-image. Yan yung fear. Now, wives, husbands, sa mga may asawa, dapat tayo ang source ng encouragement ng asawa natin. And most of the time, tingin sa akin, husbands and wives, huwag mong hayaan na i-dictate mo yung gagawin ng asawa mo para lang siya ay magkaroon ng something na ikaka-boost ng kanyang moral. No. Pag malaki mo kung ano siya. Mali na ba yun? I-push mo. Sabi mo sa kanya, alam mo,
proud ako sa'yo at malaki ang magagawa mo. Tuloy ba yun? Sabi mo sa katabi sa asawa mo ngayon, kung katabi mo ang asawa mo, can you please? Lapitan nyo nga. Ayan, si Francis, sinakal na. At ano sa asawa mo? Nawawala. Okay? Asawa, JR, wala pa pala itong mga asawa dito. Si Peter lang. Soon. Si Peter, yan. Sabi mo sa asawa mo. Sa Evander, yan. Sabi mo, alam mo, kaya kita pinakasalan. Sabi mo, tinanggap ko na kung ano ikaw. Pinili kita. Di ba? At pipiliin kita, sabi ni Jerry Ben. Yung kumanta. Pipiliin kita. Ben and Ben. Jerry. Okay. Ben and Ben. Nakita ko si Jerry na kanina. Ben and Ben. Okay. Pipiliin kita araw-araw. Now, kapatid. Now, church, tingin sa akin. Walang ibang magda-down sa sarili mo kung ini-entertain mo yung sinasabi ng kaaway sa'yo. Remember, sinabi ni Jesus Christ, John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Huwag mong hayaan na mangyari yan sa buhay mo. Okay, pangatlo, consequence of fear. Ito yung consequence. Number 1, now church, hindi ko yung mahal ipaliwanag to dahil kaya nyo intindihin yan. Fear stifles your very being. Hindi ka makakilos. Okay? Pangalawa, fear creates indecision. Tingin mo, pag ikaw ay takot, ayaw mo mag-step forward agad. Kasi nga, hindi ka naman masama ang critical thinker, okay? Pero dapat mag-isipan mong mabuti. Ang mga critical thinker dapat critical thinker tayo. Pero, now church, dapat wag kang gagawa ng dahil sa takot mo. Huwag kang mag-decide dahil sobrang takot mo. Mali yun. Mag-decide ka dahil merong pag-asa kay Kristo. Amen? Hindi mag-decide ka, hindi sa out of your fear, kundi mag-decide ka dahil alam mo, kasama mo ang Diyos. Sabi niya, pangako niya, I am with you hanggang saan? Dulo ng mundo. And fear leads to Nako, pinag-usapan natin nakaraan, landmine of slothfulness, laziness, procrastination is part ng laziness. And also fear, limit your ability. May nagsabi sa akin, Pastor, ito na yung kakayanan ko, pero gusto ko itong gawin. Pero sabi ko, bakit di mo ginagawa yung mga gusto mong gawin? Kasi nga, takot ako. Nakuha nyo? Now, church, can you please look, pakitap ngayon sa likod nyo. Sabihan nyo yung likod nyo. Sabihin mo sa kanya, meron kang magagawa at malaki. Sabi mo nga, go. Okay? Sa mga K-drama pa, yuhuu! Di ba yan? Fight? Fight! Di ba? Anyway, fear torments you. And then church, listen to this. Fear, causes panic. That's why ang daming may anxiety. Nagpapanik sila sa takot nila. And also fear, enslaves. Now church, ito yung way to be healed of enslaving fear. Number 1, you must ask yourself, important question. Church, alam mo ba sa mga psychiatrist, sa mga counseling, kung kaya ay nag-undergo na yan, ang pwede lang makatulong sa'yo is ikaw mismo. Hindi yung psychiatrist or yung counselors. If you notice, sa lahat ng counseling, lalo pag sa akin, halimbawa, ang dami kong tanong para sa'yo. Para ilalabas ng counselors yung magiging sagot mula sa'yo. Kung hindi mo ina-acknowledge or ina-admit yung fear mo sa buhay o yung problema. You better ask yourself these questions. Do I want to be free of fear in my life? Do you want to be free? Yes or no? Yes or no?
Then, if you want to be free sa fear na yan, alam mo, kaya nga ginawa ng Diyos yung fellowship. Ginawa ng Diyos yung church. Ginawa ng Diyos yung bawat Kristiyano. Tingin mo yung katabi mo, katiwala naman yan, di ba? Okay? Now again, can you please ask that question to your partner? Do you want to be free? Please be serious. Come on, do you want to be free? Yes? Yes? Sabi ni Pastor, tanggalin ko daw yung stress. Sinusulo ni Sing-Sing. Ayaw ko na ng stress. Hindi yon, okay? The second, recognize the basic cause of fear. Failure to fully accept, sorry, big letter word yan. Big letter G dapat yan, okay? Pakiayos nga Justin, God's sovereignty. Okay, you have to acknowledge yung sovereign ng Panginoon. That's why sinabi in Psalm 103, verse 19, the Lord has made the heavens His throne. From there, He rules over everything. And you must choose to refocus. Sabi mo nga sa katabi mo, choose to refocus your attention on to God. Can you please tell that to your neighbor? Refocus yung attention mo. Instead ng fear, focus ka saan? Sa Panginoon. Now, kapatid, tingin sa akin. Tingin sa akin. Look at me. Kung tingin mo tama ang gagawin mo, at tingin mo magi-step out ka sa comfort zone mo, at tingin mo ito ikabubuti mo, no, listen to me. Huwag mong isipin yung mga taong nasa paligid mo or anong sasabihin sa'yo. Clear? Clear? And please, surround yourself ng mga taong magko-correct, mag-guide, mag-a-advise sa'yo. Yes? Pwede bang pisilin nga sa balikat ng bawat isa? Okay? Pisilin mo, ay wala pala, sa asawa mo, ayan. Okay, pakihawak. Alam mo, para lang tayo lumago. Sabi mo nga sa kanya, alam mo, para lang tayo lumago. Pag lumago yung faith natin, automatic lalago din yung relationship natin eh. Yes? Pag lumago yung relationship natin, sigurado yung faith natin, lalago at magbubunga ng relationship natin sa mga anak natin. Yes? Pag lumago yung relationship natin sa tayong dalawa at sa mga anak natin at yung faith natin lumalago, gaganda rin yung workplace natin. Yes? Yes? Pag gumanda yung workplace natin, nako church, sabi ko, gaganda din yung takbo ng buhay natin. Kasi nga papasok yung tinatawag na forgiveness. Sa mga, alam mo yung luluwag, pag gumanda yung faith mo, luluwag yung kalsada mo. Tama? Gagaan yung pakiramdam mo. Okay, pag pinili ko ang mag-refocus, yung faith ko palaguin ko at matumingin sa Panginoon, alam mo, church, tingin sa akin ha, look at me, gaganda yung aura ng mukha mo. Tingin yung katabi mo. Di ba, gumaganda na dahan-dahan. Parang yung mug, pag nilagay mo ng mait na kape, dahan-dahan lumilitaw yung tunay na nakatago dun sa likod. Okay ba yun? And also that, you must continually meditate on the Word of God. Church, meditate. Now, kaibigan, every time mayroong fear, anong songs ang papasok sa isipan mo? Anong klaseng praise and worship ang dapat mo laging kinakanta? Ano yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng encouragement? Okay, every time nandyan yung fear sa pintuan mo, kumakatok, ano yung gagawin mo ngayon? Kung wala kang gagawin, hindi ka makakaalis. Saan? Sa slavery ng sin, ng fear. Okay? At di lang yan, yung torment laging nandyan. Okay? That's why I will give you some verses na pwedeng makatulong sa inyo. Sabi doon, in Psalm 27 verse 1 to 3, can you read this with me? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? The Lord is with me. Sino dapat mong katakutan? Wala. Tama? Ay nako, one time si AJ, nung bata pa yan, pagkasama ko, akala niya, pakiramdam niya, ang tapang-tapang niya.
Okay, sa camp kami, may nang-away kay Sabi, tumulong siya. Hinarangan yung mga nang-away kay Sabi, mga bata pa sila noon. Kasi nga alam niya nandun ako nakatingin. Na anytime pwede kong batukan yung mga kaaway niya. Okay po ba yan? Ganun din tayo. Napakagandang version, the Lord is my light. Every time na you are in sa darkness, sa dark side, the Lord is your light. And your salvation. Kasama mo siya eh. Kaya nga hindi ko maintindihan. Minsan, pati sarili ko, hindi ko maintindihan, Lord, pangako niyo yan eh. Alam ko yan eh. Narinig ko na ilang beses, pero bakit takot-takot ngayon? Gets? Alam mo, pero hindi mo ina-acknowledge. Alam mong nandyan siya, pero hindi mo siya ina-acknowledge. Alam mo nandyan siya, pero hindi mo siya sinasama. Alam mo nandyan siya, pero hindi ka humihingi ng tulong. As long as na kaya mo, tingin mo sa sarili mo, yung problema mo, yung fear na kaya mong paglabanan, ang totoo, hindi, talo ka. Okay ba yan? The Lord is my light and my salvation. Not only that, when the wicked advance against me to devour me, sabi ni David, it is my enemies and my foes who will stumble and fall. Now, church, tingin sa akin. Kahit na anong bato ng kaaway sa'yo, kahit na anong remind ng kaaway sa'yo ng demonyo sa buhay mo, remind mo siya, alam ko ang mangyayari sa'yo in the future. Tama? Meron mga taong bumabato sa'yo, hayaan mo lang, dahil yung bato na yan, babalik din sa kanila. Malinaw? And then sabi din doon, in Psalm 1:2, can we read this together? Pakilaksan, the Lord, God is our refuge and strength. Oh, grabe. An ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear though the earth give way and the mountains fall into the heart of sea. Now, church, if you read in Psalm 23 verse 4, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. Because for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Now, church, two things, yung rod and the staff. Alam mo ba sa shepherd, merong rod and staff? Yung staff yung pa ganon. Yung rod yung parang ganon. Alam nyo ba, pag ikaw ay nasa shepherds, family, okay? Pag ako yung shepherd, kayong sheep. Pag meron mga umaatake, yung sheep hindi takot kasi nandun yung shepherd, pwede ko kayong depensahan. Yung rod, pang-depensa ng Diyos against your enemies. Amen? Yung rod, depensa ng Diyos sa mga taong gustong humila at sumira sa inyo. Yung rod ay depensa against Satan. At yung staff, yung parang question mark, yung gagamitin ng Diyos to rescue you. That's why David, shepherd din. Lord, alam ko ang trabaho ng shepherd, pinagkakatiwala ko sa inyo. And also yung rod ay discipline. Gagamitin din ng Diyos to discipline you. Pupupukin yung ulo mo pag hindi ka nakikinig sa Kanya. Okay po ba yun? Their rod and thy staff. Grabe no, they comfort me. Now, if you read in Isaiah 41:10, you must remember God's promise. Church, can we read this together? Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. Grabe. I will strengthen you and help you. I will hold you with my victorious hand. No, church, tayo ba ay nilagay sa mundo dito para talunan? Tingin katabi mo ka ba't talunan? Alam mo, nilagay tayo dito dahil tayo ay victorious na. Amen? Kasama natin ng Diyos, kahit anong ilatag sa harap natin, tayo ay victorious. Amen ba yun? Because God is with us. Gusto ko sinabi doon, I am. Sinabi niya, I am your God. I am your provider. I am your strength.
I am your refuge. I am your light. I am your salvation. I am your rock. Ang daming pangako ng Panginoon na dapat nating panghawakan. That's why my question to you this morning is, what first steps can you take this week? Now, church, if you have your notes, pakilabas ang notes. Kung wala kang ballpen, pakilabas ang inyong mga cellphone. Okay? Pakilagay sa notes. Sa dami ko na nabanggit kanina, ano yung mga bagay na lubos mong kinakatakot ngayon? Na bang para bang nagko-control sa isipan mo, sa puso mo, at sa emotions mo? Second question is, what will you need help with? Third question is, the church is pretty importante. Who are the individuals in your life that can help you accomplish this? So, tingin sa akin, may nilagay ng Diyos na pangalan sa isipan mo na pwede makatulong sa'yo. Yung taong direct, yung taong tingin mo, alam mo yun, na pinadala sa'yo ng Diyos, alam ko meron. Ang gagawin mo lang, lapitan, lumapit, i-acknowledge na I need your help. Kaya? I need your help. Alam mo, kaya nga walang lone ranger sa pamilya ng Panginoon. Walang lone ranger sa ministry. Walang lone ranger sa buhay na to. Laging may binibigay ang Diyos na pwede mong lapitan, kausapin, at tulungan. Now, church, question ulit, yung pangatlo, pero babaguhin ko. Sino yung tao na tingin mo na pwede mong tulungan o lapitan? Meron? Sino yung mga taong yan na pwede mong lapitan at tulungan? Mga kapatid, napakaiksi ng buhay. Tama? Huwag nating sayangin sa napakawalang kwentang bagay. Huwag nating ubusin sa fear. Huwag natin ubusin sa doubts. Huwag natin ubusin sa laziness o slothfulness. Huwag natin ubusin sa pag-compromise o compromising. Huwag natin ubusin yung oras natin sa pain or hurt, yung mga unforgiveness. Kailangan na i-let go yan. Ang gusto ng Diyos mag-prosper tayo. Ang gusto ng Diyos mas maging successful tayo para alam mo yun, ma-enjoy mo naman kahit papano yung blessing niya dito sa lupa. Yung talagang sobrang saya mo. Yung pati yung tao sa paligid mo nag-rejoice sa'yo. Pero dahil hindi sila makapag-rejoice, dahil minsan madalas alam nila na meron kang dinadala or tinatago. Lalo na yung mga taong may concern sa'yo. Clear ba yun? That's why, church, sa inyong small group or grow group later on, discipleship, you ask these questions. At oras na para i-admit natin, may takot ka talaga. Alam, lahat naman tayo. Pero kailangan i-admit upang maging malaya tayo. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Dapat tayo lahat yung